Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang ebolusyon ng mga paksa ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ikalawa, panitikang Pilipino sa panahon ng Kastila. At ang ikatlo, katangian ng panitikang Pilipino sa panahon ng Kastila. Narito na ang unang bahagi ng video na ito, ang ebolusyon ng mga paksa ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Mula sa paksang panrelihiyon na humubog sa kamalayan ng ating mga ninuno, ay nalantad pa rin ang katotohanang ang Pilipinas bilang sakop ng Espanya ay hindi malaya. Ang mga ritual at palabas tulad ng Senakulo, Flores de Mayo, Moro-Moro at marami pang iba ay hindi sapat upang pagtakpan ang paghihirap ng mga Pilipinong nakakaranas ng pagsasamantala mula sa mga praile at mga tagapagpatupad ng batas. Lumilitaw na ang Florante at Laura ay ang may malaking impluensya kina Dr. Jose Rizal na 2 ulit ginamit ang mga saknong ni Balagtas sa nobela niyang Noli Me Tangere at kay Andres Bonifacio na ang estilo ng pagtula ay di nalalayo sa estilo ni Balagtas. Sa panahong umuusbong ang paghahangad ng kalayaan, ang Albania sa Florante at Laura ay naging paglalarawan ng Pilipinas at ang mga makabuluhang saknong ni Balagtas ay nagsilbing basehan kung papaano dapat palakihin ang anak. Ito ay matatagpuan sa saknong 197 hanggang 203 at kung bakit ang isang bansang alipin ay dapat ipaglaban na matatagpuan naman sa saknong 14 hanggang 19. Nakapag-ambag ang Florante at Laura sa paghubog ng pananaw ng mga Pilipinong dapat maghangad ng mas mahusay na pamamalakad mula sa gobyernong Kastila at nang di makamit ay nagluwal ng himagsikang 1896. Sa ikalawang bahagi ng video na ito, alamin naman natin ang panitikang Filipino sa panahon ng Kastila. Ang panitikang Filipino noong panahon ng Kastila ay nagsimula lamang nang opisyal na maitatag ni Legazpi ang kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas noong 1565. Kumulang humigit sa 44 na taon muna simula noong makarating si Magallanes sa Pilipinas noong 1521 bago opisyal na nasakop ang Pilipinas ng Espanya. May 3 ekspedisyon ang naipadala ng Espanya sa Pilipinas bago ang kay Legazpi. Ngunit ang 3 ekspedisyong pinamumunuan ni Loaiza noong 1521, Saavedra noong 1527 at Villalobos noong 1542 ay walang nangyari at hindi nakarating sa Pilipinas sapagkat sila'y sinalakay ng mga Ulandes na noon ay nasa Indonesia. Mahigit sa 300 taong namalagi at lumaganap ang panitikang Kastila sa mga Pilipino. Sa huling bahagi ng video na ito, ano-ano nga ba ang katangian ng panitikang Filipino sa panahon ng Kastila? Sapagkat ang pangunahing layunin ng mga Kastilay mapalaganap ang relihiyong Katolisismo, ang edukasyong binigay sa mga Pilipino ay balot ng mga araling panrelihiyon. Unti-unti nilang pinalitan ang dating pananampalatayang pagano
Ang dating alibata ay pinalitan ng alpabetong Romano. Ang mga dating paksa ng panitikan ay napalitan ng tungkol sa pananampalatayang Katolisismo. Upang ang mga Pilipino ay madaling matuto ng bagong abakadang Romano, ang mga misyonero na ang nagsipag-aral ng iba't ibang wikain sa Pilipinas. Kaya't masasabing ang mga unang misyonero sa Pilipinas ay tapat sa kanilang tungkuling makadiyos. Gayon din naman ang kanilang panitikang dinala sa Pilipinas. Karamihan ay panrelihiyon, pangkagandahang asal at pangwika. Ang mga ito'y nagtataglay ng iba't ibang anyo. Ang mga paksay huwad sa paksang Kastila. Ang mga uri ng panitikang lumaganap ay mga awit, korido, duplo, karagatan, komedya, moro-moro, senakulo at sarswela. Ang mga tuluyang dinala nila ay mga talambuhay ng mga santo, nobela, dasal at misteryo. Upang ang mga Pilipino'y maturuan ng dasal, ang mga misyonero ay nagsisulat ng mga aklat na pangwika gaya ng mga bokabularyo, balarila, misteryo at mga talambuhay ng mga santo. Malaki ang naiambag sa pagpapaunlad nito ng panitikang Pilipino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.